No, ito po, blessing na nandito tayo sa lugar na to at makakapakinig tayo uli ng salita ng Diyos. Tayo po yung muling manalangin. Panginoon, salamat Panginoon sa oras na to. Dalangin namin ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Anumang gawa ni Satanas upang hindi namin maunawaan ang salita ng Diyos, ay atong winawasak, pinapalayas sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Tulungan niyo po kami na maunawaan ang salita mo, bigyan niyo kami ng kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. Pagpalain niyo ang mga tao na narito, Panginoon, at ikaw ang patuloy na magbukas ng kaisipan, ng ihanda mo ang sisidlan namin, Panginoon, upang maabot at maunawaan namin at makatanggap kami ng salita ng Diyos. Salamat, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, sabi po sa ating title, New Life Through God's Grace. Sa biyaya ng Panginoon, meron tayong buhay na walang hanggan. Kapag sinabi po natin bagong buhay, no? Hindi yung biglang nag-transform na mas maganda ang buhay natin, no? Physically. Pero yung pag-transform physically ay ibibigay din sa atin ng Diyos. Kaya sabi po dito, no, sa ating scripture, hindi lang tayo pinatawad ng Diyos, binigyan tayo ng bagong buhay. Kaya po pag sinabing grace, hindi ito pinaghihirapan. Ito po ay regalo ng Diyos. Sabihin mo nga, natanggap ko na ang regalo ng Diyos. Natanggap ko na ang regalo ng Diyos. Amen. Natanggap na po natin. Ano bang sabi sa John 19:30? When Jesus had received the drink, Jesus said, "It is finished." With that, he bowed his head and gave up his spirit. Pag sinabi pong it is finished, tapos na. Bayad na ang kasalanan mo. Kompleto na ang kaligtasan mo. So, this week po, natapos ang merong tayong tinatawag na Holy Week. Nakita natin kung paano ang ginawa ng mga tao, paano inuulit ng tao yung ginawa ni Jesus. Pero sabi po sa Biblia, it is finished. Hindi mo na kailangan magpapahirap pa. Hindi mo kailangan saktan yung sarili mo para masabi na ikaw ay nananampalataya sa Diyos. Sabi po sa John 19:30, tinapos na ng Diyos para hindi ka na maghirap. No? Hindi na natin kailangan bayaran pa yung kasalanan ko. No? Maraming tao, ang iniisip nila kapag ginawa nila yon, mawawala yung kasalanan nila, mabubura yung kasalanan nila, gagaling yung miyembro o yung buhay nila. Pero ano pong sabi sa Biblia? Tinapos na nga ng Diyos. Kaya dito maunawaan po natin anong biyaya yung natanggap natin. Sabi po sa unang punto natin, how to start enjoying God's grace. Unang-una, anong sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 15? Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old is gone, the new is here. Becoming a real Christian. Pag sinabi pong real Christian, meron tayong connection sa ating Panginoon. The old has gone, the new has come. Tayo po ay bago ng nilalang. At dahil doon, mai-enjoy natin o magsisimula tayong mabuhay sa biyaya ng Diyos. Romans chapter 6 verse 4, we were therefore buried with Him, so we too may live a new life. Hindi lang pagbabago yung binigay ng Diyos, bagong pagkatao. Sabihin mo nga sa tabi mo, bagong pagkatao. Bagong pagkatao. Romans chapter 6 verse 14. For sin shall no longer be your master, because you are not under the law, but under His grace. No? Paano tayo mabubuhay sa biyaya ng Diyos? Living in grace every day. Wala ka na sa kasalanan. Wala ka na sa darkness. Wala na tayo sa kadiliman. Tayo na ay nabubuhay
biyaya ng Diyos. Kaya nung gumising tayo, biyaya po yun ng Diyos. Na ito po yung buhay natin, katulad ng microphone na to. Na ito, yung buhay na binubugol natin sa mundo. Ito lang ang nakikita natin. Tama po ba? Na itong microphone na to, magagamit mo siya. Pero nakita niyo po ba yung importance ng wire? Sa biyaya po ng Diyos, may nakalaan, may nakahanda yung Panginoon sa atin. Eternal life. Kaso nakapokus lang po tayo dito sa present natin na buhay. Tandaan po natin, hindi na tayo alipin ng kasalanan. Kaya nung nakilala po natin yung Diyos, anong tinuro sa atin? Umiwas na sa kasalanan. Ang kasalanan po nandyan, ang temptation nandyan. Kasi po meron tayong tinatawag na kaaway na nais tayong sirain. Kaya sabi po sa Biblia, kapag nagkamali tayo, 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just, and will forgive us our sin and purify us from all unrighteousness. Sino po ang nagkakasala dito? Pero sabi po sa Biblia, if you confess your sin, patatawarin tayo ng Diyos. Pero paano po yun? Okay lang po ba na araw-araw ulitin ko yung kasalanan tapos hihingi na lang po ako ng tawad sa Diyos? Ano pong sabi? Umiwas sa kasalanan. Hanggang maaari, umiwas tayo sa mga hindi kanais-nais sa paningin ng Diyos. Ano pong sabi ng Panginoon? Sabi ng biyaya ng Diyos, come back. Bumalik ka lang sa atin at patatawarin kita. Kaya sa mga oras na ito, ang tanong ng Diyos sa atin, who are you serving? No, sino yung pinaglilingkuran natin? Romans chapter 6 verse 16, you are slave of the one you obey. Whether you are slave to sin or to obedience, which leads to righteousness. Sino yung pinaglilingkuran natin? Lagi lang pong dalawa yung choices natin. Kasalanan o kabutihan. Satanas o ang Diyos. Sino ang pinaglilingkuran natin? Choice natin kung sino yung susundin natin. Kaya bilang mananampalataya, lagi tayong mabuhay sa biyaya ng Diyos. Marami tayong prayer topic, marami tayong hiling, marami tayong request sa Panginoon. Pero inuulit natin yung mga bagay na ayaw ng Diyos. Paano pa po tayo makakapabuhay sa biyaya ng Diyos? Sabi dito sa Philippians chapter 2 verse 13, do your best each day, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Do our best each day. Kaya meron po tayo tinatawag na 3 todays. Today's word, prayer, and evangelism. Bilang isang anak ng Diyos, iba na yung lifestyle natin. Iba na yung pinagbibigyan natin ng tuon. Ano na po yung tuon natin? Salita ng Diyos. Ano pa po? Panalangin. Ano pa? Sharing the Word of God. Yun na po dapat yung buhay natin. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. God is working in you. Nangihina po ako ngayon eh. Di po ako makapanalangin. Di ako makapag-aral ng salita ng Diyos. Kaya nga, mas tulungan po natin yung sarili natin. Pangalawang punto po natin, how to experience God's grace. Book of Psalms, chapter 37, 1-9, makikita natin yung kung paano natin mararanasan ang biyaya ng Diyos. Do not fret because of those who are evil, for like the grass, they will soon wither. Ano po ibig sabihin na to?
Kapag may umaway sa iyo o meron kang kagalit, anong sabi ng salita ng Diyos? Huwag kang gumanti. Bakit po? Diyos na ang bahala sa iyo. Huwag natin kalabanin yan. Kalaban, ngipin sa ngipin. Kalabanin natin sila sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano ba po? Papaano natin na-experience yung grace ng Panginoon? Trust and delight in God. Psalms 37 verse 4. Take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Sino po ang maraming desires? Taas po ang kamay. Marami tayong desires, marami tayong gusto sa buhay, no po? Pero ano sabi ng Panginoon? Delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Unahin muna natin yung Panginoon. Pagkatapos nun, ibibigay ng Diyos yung nais ng puso mo. Amen? Maraming nais yung puso natin. Pero hindi natin inuuna yung Panginoon. Pangalawa po, let God handle your future. No, we are always worried about our future. Sino bang hindi mag-worry sa future natin? Lalo ngayon, ang sistema ng bansa natin, no po? Sino po ang takot bumalik sa unang panahon? Gagamit na po tayo ng kalesa at kabayo, no? We don't know what will happen in the future. Tomorrow, mamaya, hindi po natin alam. Hindi natin hawak. Ano bang sabi sa Psalms 37 verse 5? Commit your way to the Lord. Trust Him or trust in Him and He will do this. Or He will do the rest. Trust sa Panginoon. Tandaan po natin, hawak ng Diyos ang future mo. Hawak ng Diyos ang future natin. Let God handle it. Huwag tayong mamuna, huwag natin pangunahan yung nais ng Diyos. Ano ba yung nais ng Diyos? Mag-obey lang tayo. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Siyempre po with action. Laging mayroon tayong pagtugon sa nais ng Diyos. Ano po yung gagawin natin? Manalangin, no? Nang may pasensya sa pag-iintay. Ito po yun, sabi sa Psalms 37 verse 7. Be still before the Lord and wait patiently for Him. Stay calm and patient. Minsan nagigigil na po tayo, no? Sa buhay natin para makuha natin yung gusto natin. Ano sabi ng Panginoon? Stay calm. Kumalma lang tayo. Yung pong biyaya ng Diyos, tinuturuan tayong maghintay ng walang takot. Yun yung grace na binibigay sa atin ng Panginoon. Ulitin po natin, paano daw natin may experience yung biyaya ng Diyos? Una, huwag tayong gumanti when people hurt us. Pangalawa, trust and delight to the Lord. Pangatlo, let God handle your future. And then pang-apat, stay calm and patient. Pag naranasan natin yung mga bagay na to, mararanasan natin yung biyaya ng Diyos. Sino po yung laging galit? Minsan lagi tayong galit. Ako minsan laging galit. Konti na lang, kaya na, no? Pero sabi ng salita ng Diyos, kalmalo. Okay? Yung Panginoon yung kikilos sa atin. Pangatlong punto po natin, how to keep God's grace every day. Paano mo po bang makikip yung biyaya ng Diyos? Kasi minsan po, pag sinabi natin biyaya, blessing physically, maraming pagkain, maraming pera, magandang bahay, hindi po. Ang biyaya po na binibigay ng Diyos, yun yung peace, joy, righteousness. Pag naranasan po natin na yung mga bagay na yun, doon pa lang po papasok yung enjoyment natin sa physical na bagay. Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5, verses 12 to 22, how to keep God's grace every day.
Una po sa verse 13, live in peace with each other. Sa verse 16, be joyful. Rejoice always in the Lord. Saan po dapat yung joy natin? Saan po dapat natin nakukuha yung true joy? Sa pangalan ni Jesus. Hindi po dahil mayroon tayong maraming pera, masarap na pagkain, magandang buhay. Unang-una, we have joy because we have Christ. Yun muna. Ano po? Verse 17 ng 1 Thessalonians chapter 5. Pray continually. Manalangin ng walang patid. Last week po, anong title ng ating mensahe? Prayer that heals. Naranasan po ba natin na nung nanalangin tayo ay nagkaroon ng kagalingan. Nung nanalangin ako, nagkaroon ako ng joy, ng peace. Ano po sabi sa verse 18? Give thanks in all circumstances. For this is God's will for you in Christ Jesus. Be thankful. Lord, thank you. Nagising ako. Simple prayer na binibigay natin sa Diyos can transform our life. Be thankful always. Maging mapagpasalamat. Kahit simpleng bagay lang yan. Verse 19. Listen to the Holy Spirit. Do not quench the Spirit. Huwag mong pigilan yung pagkilos ng Diyos. Sabi nga sa maliit na udyok, doon dumadalo yung biyaya ng Diyos. Yung Panginoon, binigyan tayo ng discerning spirit na gawin yung tama at mali. Makita yung mga bagay na maganda. Makita yung biyaya ng Diyos. Pero ang nangyayari po sa atin, pinipigilan natin. Mamaya na ako mananalangin. Mamaya na ako sisimba. Pero yung Spirit ng Lord sa atin, gusto niyang maging masaya tayo, pero pinipigilan natin. Always listen to the Holy Spirit. Kaya ano pong tinuro sa atin ng panalangin ng Diyos? Puspusin tayo ng banal na Spirito. Bakit po? Kasi ito'y maglilid sa atin. Yun yung mag-guide sa atin the whole day, every minute. Balikan po natin yung Book of John, chapter 19, verse 30. Ano pong sabi ng Panginoon doon? It is finished. Sabay-sabay nga po tayo. It is finished. Hindi po sinabi ng Diyos na pag okay ka na. O simulan mo ngayon. Kundi ano pong sinabi niya? Tinapos ko na. Huwag mo nang ulitin pa. Hebrews chapter 10 verse 14. For by one sacrifice He has made perfect forever those who are being made holy. Isang sakripisyo na ginawa ng Panginoon. Sapat na po yun. Forever, magpakailanman. Wala pong makakagawa ang ginawa ni Jesus. Kahit every year natin ulit-ulitin yun. Is useless po. Bakit? Tinapos na ng Diyos lahat. Ang nais ng Diyos, manampalataya tayo sa Kanya. Kaya ano po ibig sabihin ng biyaya ng Diyos? This is a daily gift. Araw-araw may biyaya yung Diyos. Nang bilang isang Kristiyano, tayo ay nabubuhay sa biyaya ng Diyos. Kaya po this week, bigyan ko kayo ng assignment. Madalas binibilang natin yung problema. Ngayon po, bilangin naman natin yung pagpapalang natatanggap natin araw-araw. Kaya po ba? Kaya po ba natin gawin yon? Amen. Sabi nga, dalawa lang lagi, negative, positive.
Pag nagdoon tayo sa negative, everything will be negative. Pag positive, lahat ay magiging positibo. Kaya nga po sabi sa kanta, walang imposible sa pangalan ni Jesus. Pero we never trust. So ngayon po, mabuhay tayo sa biyaya ng Panginoon araw-araw. For our conclusion po, nais kong magtapos din tayo sa salita ng Diyos sa 2 Corinthians chapter 9, verse 8. And God is able to bless you abundantly. Ulitin ko po, and God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, you will abound in every good works. No, maging confession po natin to. Madalas nag-worry tayo, madalas ang dami natin iniisip, pero ang pangako ng Diyos, I will bless you abundantly. Ang hiling mo lang ito. Pero yung inihanda ng Diyos more than dun sa hiniling mo. Kaya kung ang problema natin ay gabarko, sino mo nakasakay ng barko? Ang laki po ng barko, no? Ang sabi sa kanta, kung ang problema natin ay gabarko, ang pagpapala ng Diyos ay yung buong karagatan. Tandaan po natin mga kapatid, no? Kapag sinabi ng mundo sa atin na hindi ka sapat, alalahanin mo yung sinabi ng Diyos. John 19:30, tinapos ko na. Kapag sinabi na ikaw ay makasalanan, hindi ka na makakabawi sa buhay mo. Minsan yung mundo ganyan eh. Wala ka ng pag-asa. Tandaan mo, anong ginawa ng Diyos? Binayaran ko na. Kapag sinabi ng kaaway natin, wala, tapos ka na. Last, huling buhay mo na yan. Anong sabi ng Diyos? Nagsisimula ka pa lang. Kaya nawa po, tanggapin natin yung biyaya ng Diyos araw-araw, lumakad tayo sa biyaya ng Diyos. Dahil po ang biyaya ng Diyos ay hindi lang para marinig, kundi para maranasan. Ulitin, balikan lang po natin. Ano yung unang punto natin? Magsimula tayo ma-enjoy yung biyaya ng Diyos. Sa magitan ng pagiging tunay na mananampalataya. Pangalawa po, experiencing the grace of God. Sa magitan ng panalangin, pagbibigay ng trust sa Panginoon, at pagiging mapagpasensya. At paano po natin papagpatuloy yung pamumuhay sa biyaya ng Diyos? Peace. Kailangan natin ng kapayapaan, ng joy na nanggagaling sa Diyos. Pinagpapala ko po kayo sa pangalan ni Jesus, nawa ay sama-sama po tayong mabuhay ayon sa nais at biyaya ng Diyos. Tayo ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat Panginoon sa kabutihan mo. Salamat dahil sa pangalan ni Jesus, sinolusyonan ang lahat ng aming problema, Panginoon. Dahil kay Hesus Kristo, ang lahat ay tapos na. Turuan niyo kami, Panginoon, hindi mamuhay sama-sama. Tulungan niyo kami, Panginoon, na mamuhay ayon sa biyaya ng Diyos araw-araw. Tulungan niyo kami lumakad sa biyaya ng Diyos. Lord, salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan na ibinigay niyo sa amin. Sa mga oras to, Panginoon, nais namin na maranasan namin si Kristo araw-araw. Pagpalain niyo, Panginoon, ang buhay na narito, ang bawat pamilya na inuuna ang Diyos ay may kaakibat na pagpapala sa bandang huli, Panginoon. Kaya Lord, nawa hindi kami magsawa na magtiwala sa iyo. Hindi kami magsawa, Panginoon, na manalangin. At ihanda niyo po palagi ang aming sisidlan upang kami ay makatanggap ng salita ng Diyos. Salamat, Panginoon, sa maraming pagpapala na inihanda mo na una pa lang. Kaya Lord, ang pamumuhay Kristiyano ay punong-puno ng kasiyahan.
Dahil kasama namin si Kristo. Kaya Lord, katulad ni Job, na nawala lahat sa Kanya. Pero hindi siya nagsalita ng kahit ano hanggang sa Panginoon. Nawa magkaroon kami ng pananampalataya na katulad niya. Na hindi nawala sa Kanya ang lahat dahil meron siyang Kristo na nagbibigay ng lahat. At ganun din sa amin, Panginoon, tulungan niyo kami na maranasan si Kristo at huwag mag-focus sa mga bagay na nakikita ng aming mga mata. Pagpalain niyo kami, Panginoon, at anumang gawa ni Satanas ay aming winawasak sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Sa iyo ang papuri at pasalamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin, in Jesus' name, Amen.